Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa live consultation natin, no? Dito po sa clinic natin. Today is January 3. And again, belated Happy New Year to everyone. Okay, nasa harap ko po ang isang pasyente. Ilang taon na po kayo? 55. 55. Okay, ano pong trabaho ninyo? Sa bahay lang po. Huwag mo sabihin lang. Kayo talaga. Alam mo ninyo bakit sinabi niya sa bahay lang? Kasi kadalasan, okay, itong mga housewives, minamalit nila yung trabaho nila. Na sa totoo lang, napakabigat yung trabaho bilang isang housewife. Pwera lang kung may left hand, may right hand ka, ibig sabihin may tagaluto, may tagalaba, pwede lang, no? Pero pag sa inyo po lahat ang trabaho, lalo yung iniwan ng mga apo sa inyo, mga back subject, no? Ang hirap ng trabaho niyan. Kaya lang po, nilalang lang naman nila ang trabaho bilang housewife kasi wala silang sweldo. Ayan. Pero sabi ko, pinakamalinis ang trabaho bilang isang housewife. At kahit wala kayong natanggap kahit isang piso, pero lang kung meron talaga mga asawa, magbibigay talaga. No? So kahit wala kayong natanggap, sure tayo na pupunta kayo sa langit, kayong mga housewives. Okay, pero lang kung meron kayong milagro na ginagawa, di ba? Sige, anyway, balik tayo sa inyo. So, Madam Housewife lang. Kung sa'y problema nimo, ano pong problema natin? Ginaubo ko, Dok. Ubo, kap. At saka ano pa? Sakit sa likod. Okay. Yung nga side. Sa left side? Alin na una, yung ubo o yung sakit sa likod? Ubo. Ubo. Ilan araw na po yung ubo ninyo? So, mag 2 weeks na ni Dok. 2 weeks. Dapat ginawa niyo 2 years bago ka magpa-check up. Hindi pa kayo ma-ICU niyan. Yung sakit sa likod niyo sa left side, ilan araw na po yan? Mga 5 days. 5 days. Okay. At ano pong ibang problema ninyo? Na sumasakit ang ano niyo? Pag tuwing inuubo kayo, dyan sa baba. Okay, sa baba, no? Dito sa below the rib cage, sa Bisaya, gusok. Ewan ko lang kung ano sa Tagalog, no? Okay, so anyway, pag dito at magkabilaan, madalas ito dahil sa muscle. Kasi may malaking muscle po dahil dito na tinatawag natin na diaphragm. Yung diaphragm po naka-attach dito. Okay, nasa ilalim po yan ng baga. Kaya tuwing inuubo tayo, hinihila ng diaphragm yung rib cage pababa. Kaya mararamdaman po natin yung pagtigas, hindi yung diaphragm kundi yung muscle sa itong anterior abdominal wall na kasama rin yan sa paghila ng rib cage pababa para lalo mag-expand yung lungs natin pababa. Kaya pag pinabayaan po natin yung ubo, lalo na 2 weeks na, no? Syempre, yung attachment ng diaphragm na muscle dito sa rib cage, syempre, dun pinaka matindi ang tension kasi dyan ang point of muscle insertion. Kaya, pag pinabayaan natin yung ubo, palaging hinihila pababa, syempre, dito ang masakit. Okay, pero lang kung meron ng instances na nakarating na po yung infection katulad ng pulmonya, nakarating na po sa pinaka medyo labas ng lungs na yung periphery at nandun po yung covering ng lungs, no, na tinatawag natin na viscera pleura. Pag nakarating na po yung infection, yung pneumonia, okay, sa viscera pleura, okay, mag-produce po ng tubig yung visceral pleura kasi kasama po yan sa infection. Magkakaroon po ng inflammation. Okay?
bago mag-produce ng tubig, syempre namamaga yung visceral pleura, kaya po masakit po siya, no? Pero hindi yung dahil sa visceral pleura na inflammation, pati yung parietal pleura, kasi nakadikit lang po yan Pwede lang kung meron konting lubricant, no? In between the visceral pleura at saka yung parietal pleura, na yun po ang covering ng lungs. Okay, once na kasama ang parietal pleura sa inflammation dahil po pinabayaan ang pulmonya at namamaga din po yung parietal pleura at nandun po yung pain nerve endings. Kaya po mararamdaman po natin na masakit masyado kahit hindi tayo inuubo. Lalo pag inuubo po tayo, okay, lalong lumalala yung sakit. Yun po ang tawag natin na pleuritis, inflammation of the pleura, yung covering ng lungs. At ang condition na yan ay pleuritis. Okay, yun ang tinatawag natin na pleuritic pain. Pero, kadalasan, isang side lang. Kasi kadalasan na pneumonia, one side lang. Okay? Pero hindi dito sa baba kadalasan yung sakit na dahil sa yung muscle, no, na karon ng muscle strain, kundi yung dito banda dahil po sa kasama na po yung parietal pleura sa inflammation or infection. Pero kadalasan pag nandito na yung masakit, kasi dito yung pulmonya, magtaas yung lagnat ng pasyente, no? Okay? Lalo pag yung pneumonia po ay tumitindis. Sa inyo po, may lagnat po kayo? Wala. Walang lagnat. So, good news po yan, no? 2 linggo na po yung ubo, and yet wala pa kayong lagnat. So, parang hindi infection. Kasi, biro ninyo, pag may infection at 2 weeks na po yung ubo ninyo, dapat sana may lagnat to po kayo. At dapat sana, malala na po kayo, no? Despite the fact na 2 weeks na po yung ubo niya, wala pa rin lagnat. Makati po yung lalamunan ninyo. Oo, Makati daw. Makati. So, yun po ang nagpapaubo sa inyo. Yun po ang nagpapaubo sa inyo. Now, tinatanong po kita, yun po ang nagpapaubo sa inyo. Oo, Dok. Uubo lang ka kung makatul. Oo. Uubo kayo kung kakati. Pero pag hindi kumati, hindi kayo ubuhin. So, yun po ang tatak ng allergy ng lalamunan. No? Okay? So, anyway, anong kulay ng plema po ninyo? White lang, Dok. White lang. Another tatak ng allergy, no? Ang plema po ay puti or green. Pero pag infection, okay, ng upper airway or bronchitis or pneumonia, lower airway po yan, ang kulay ng plema ay kadalasan ay dilaw or yellow. So anyway, may amoy langsa po pag ubo ninyo. May amoy langsa. Parang Dok, parang... Taya. Oo. Taya. Peros. Parang feros. Parang iron. So yun po ang tatak rin ng infection. So kahit hindi yellow, pero pag may amoy langsa na amoy taya, kinoconsider ko na po na baka po ang kaniyang ubo ay dahil po sa infection. Pero wala pa pong lagnat. Therefore, ang infection po ay wala po sa lower respiratory tract or lower airway or lungs. Ang tawag natin pneumonia. So malamang yung infection na ay nasa upper airway lamang, yung tinatawag natin na bronchitis, kaya po wala pa po siyang lagnat. So this time, sa kwento po ni Madam, pero examinin ko po yung baga niya after this, no? Sa kwento lang po ni Madam, mukhang may 2 problema si Madam. Number 1, makati ang lalamunan. Therefore, allergic pharyngitis ang sakit niya. Number 2, dahil po sa may amoy langsa tuwing inubo po siya, okay? Ang kinoconsider ko po na dito ay yung acute bronchitis. Okay? So, anyway, ang gusto ko lang rin po malaman is sa loob ng 15 days or 2 linggo, 2 ka simana na imong ubo, lumalala po yung ubo ninyo or pareho lang or getting better? Pareho lang? Mas malala ngayon? Oo, kasi Dok, nebulizer. Okay. So, lumalala. So, yung paglala, pabor rin po yan sa infection. Kasi pag allergy, kadalasan, hindi sila lumalala. No? Pero lang, kung pumasok yung asthma or hika, syempre, maglala yung ubo nila. At mahirapan po silang huminga.
Now, paano natin malaman kung may asthma kahit hindi pa po natin na-examine si madam? So, ang tanungin po natin, may tunog ba parang pusa? Meron dok dito. Yung parang pito-pito, yung ganon. Parang ganon dok. So, Parang may pusa. pangatlong suspect or pangatlong posibilidad, no? Baka po meron po siyang asthma at the same time. So anyway, examine ko na lang po si Madam after this, pero sa ngayon po, pag meron kayong allergic pharyngitis or makati ng lalamunan, pwede kayo mag-try ng diphenhydramine 50 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 5 days. Pag meron pa yung acute bronchitis, infection ng upper airway, pwede kayo mag-try ng ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. Pag meron kayong hika or asthma, pwede kayo mag-try ng salbutamol tablet, 2 mg, 1 tablet 3 times a day for 7 days. Okay? Maraming salamat po.